Naisip mo na ba, ano talaga ang pinakamalaking hadlang sa paggawa ng misyon at pagtulong sa mundo? Madalas ang unang naiisip natin diyan ay yung kakulangan sa pondo, 'di ba? O kaya kakulangan sa mga taong tutulong. Oo. O minsan sasabihin natin na baka sablay lang talaga yung estratehiya. Pero paano kung lahat ng yan ay pangalawang dahilan lamang? Tama. Dahil paano kung ang totoong pumipigil sa atin base sa mga pag-aaral at teolohiya ay ang maling pag-intindi natin sa mismong konsepto ng pagsamba o yung tinatawag nating worship. Welcome sa ating malalimang talakayan para sa araw na ito. Ako ang makakasama mo at nandito rin ang ating eksperto para pag-usapan ng isang napakagandang paksa. Ang tutukunin natin ngayon ay isang makabuluhang dokumento na pinamagatang Worship That Fuels Witness. At napakaganda ng layunin ng sangguniang ito. Ang gusto nitong gawin ay himayin at baguhin yung tipikal na ideya natin ng pagsamba. Yung madalas nating tinitingnan bilang isang emosyonal na karanasan lang. Mismo, yung tipong ritual na nangyayari lang sa loob ng 4 na sulok ng isang gusali. Sa halip, ang pangunahing argumento ng dokumentong ito ay ang pagsamba raw ang mismong makina. Ang pinaka-engine kumbaga. Tumpak, ang makina na nagtutulak sa atin para humayo at magsilbi sa mas malawak na mundo. Okay, himayin natin ito kasi ang nililinaw agad ng ating sanggunian mula pa lang sa simula ay ito. Ang pagsamba ay hindi kailanman neutral. Hindi talaga. Hindi ito isang gawaing nakaupo ka lang tapos nakikinig ka ng musika para ma-relax. Ang malinaw na punto ng may akda ay ang pagsamba ay isang proseso ng paghubog. Huhubugin nito kung ano ang iyong pinapahalagahan. At kung ano ang pinapahalagahan mo, di ba, doon mo ibubuhos ang oras at enerhiya mo. Totoo yan. Kaya kapag ang konsepto natin ng pagsamba ay nakasentro lang sa kung ano ang mararamdaman natin, yung tinatawag sa dokumento na inward-focused na pagsamba, ang nagiging natural na resulta ay isang pamumuhay na walang pakialam sa misyon ng Diyos. Tingnan natin sa ibang anggulo saglit. Kasi nabanggit sa dokumento yung panganib ng pagsambang nakasentro sa sarili. At tinawag pa nila itong isang uri ng pagtrato sa espiritualidad na parang produkto. Oo, yung spiritual consumerism. Tama, pero realistically speaking, para sa iyo na nakikinig na baka nagtatrabaho ng 50 o 60 oras linggo-linggo, pagod na pagod ka na. Masama ba talaga na pumasok ka sa isang pagtitipon at ang gusto mo lang ay makaramdam ng ginhawa? Napakagandang tanong niyan at lilinawin ko lang na hindi sinasabi ng dokumento na masama ang humanap ng ginhawa o comfort. Ang problema na tinutukoy ng ating sanggunian ay kapag naging saradong siklo na siya. Yung paulit-ulit na lang na ganun. Oo, dito papasok yung konsepto ng spiritual consumerism na parang naging bayad na subscription na lang ang tingin natin sa pananampalataya. Parang o-order ka ng magandang musika, tapos kukuha ng kaunting inspirasyon para gumaan ng pakiramdam, tapos uuwi na. At kung laging ganito ang nangyayari, ang tahimik na tanong na lang palagi sa isip natin ay, nabusog ba ako o kaya naman ay natugunan ba ang mga pangangailangan ko? Nawawala na sa isip natin yung tanong na ano ba ang ipinapakita ng Diyos para sa mga nasyon at sa mga taong nasa labas ng gusaling ito. Parang nagiging transactional na siya. Eksakto. Parang customer at service provider ang setup natin Imbes na mananamba at Diyos. At para masuportahan yan, binabalikan ng dokumento ang aklat ni Amos sa Biblia, particular yung Amos chapter 5. Medyo mabigat ang bahaging ito ng sanggunian natin. Napakabigat dahil pinapakita rito na kinasusuklaman ng Diyos ang mga ritual at ang mga awitan ng mga tao noon. Dahil walang hustisya o katarungang dumadaloy sa lipunan nila, di ba? Ang argumento ng sanggunian natin ay ang pagsamba na walang misyon at malasakit sa iba ay isang pagsambang walang kwenta. Missionless worship. Wala itong halaga sa paningin ng Diyos kung nabibigo nitong baguhin kung paano natin tratuhin ang ating kapwa, lalo na ang mga nasa laylayan. Kaya para sa iyo na nakikinig, isa itong napakagandang pag-isipan. Ilang beses ka bang umalis sa isang pagtitipon na punong-puno ka ng inspirasyon, pero kinabukasan sa trabaho, galit ka pa rin sa katrabaho mo? O kaya ay wala ka pa rin pakialam sa mga nangyayari sa iyong community?
Sinasabi ng dokumento na kung ang ating pagsamba ay natatapos sa sandaling lumabas tayo ng pinto, baka mali ang ating sinasamba. Dito na talaga magiging sobrang interesante ang usapan. Kasi kung gusto nating makita kung ano ba ang tamang daloy ng lahat ng ito, nagbibigay ang dokumento ng isang perpektong halimbawa. Yung nasa aklat ng Isaiah? Oo, tinitingnan nila ang blueprint ng Isaiah chapter 6. Dalhin natin ang nakikinig sa eksenang ito. Nandun yung trono, tapos yung mga seraphim na sumisigaw ng banal, banal, banal. Ramdam mo yung pagyanig ng templo? Ang madalas nating makaligtaan na ipinapakita ng may akda ay yung mismong proseso kung paano naging mensahero si Isaiah. Hindi siya nagsimula sa paggawa ng plano o pagsali sa isang komite. Nag-umpisa ito sa isang matinding engkwentro. Gustong-gusto ko kung paano nila ito hinimay. May 5 hakbang na makikita sa karanasan ni Isaiah na dapat maging pattern natin. Ang unang hakbang ay paghahayag o revelation. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang mahalagang punto rito ay hindi siya nagplano ng misyon, kundi nagkaroon muna siya ng engkwentro. At ang ikalawa ay pagsamba o adoration. Ito yung pagtugon ng papuri sa nakita niyang kaluwalhatian. Ang kapangatlong hakbang, ang medyo nakakagulat para sa modernong panahon natin. Ito ay ang pagsisisi o conviction. Yung pag-amin niya na madumi ang kanyang mga labi. Oo, sumigaw siya ng, "Woe is me." Kapag nakita mo raw yung ganong klaseng perfection, natural na makikita mo ang sarili mong karumihan kumpara sa kabanalan ng Diyos. Hindi ito para sirain ang tingin ni Isaiah sa sarili, kundi para iayon siya sa katotohanan. Alin ang perpektong magdadala sa atin sa ika-4 na hakbang? Paglilinis o cleansing. Dito lumipad yung seraphim, dala ang nagbabagang uling mula sa altar para dalisayin ang mga labi ni Isaiah. At pansinin mo na hindi ito galing sa sariling gawa ni Isaiah. Hindi siya naglinis sa sarili niya. Ito ay purong grasya mula sa Diyos. Pagkatapos ng 4 na iyon, paghahayag, pagsamba, pagsisisi, at paglilinis, tsaka palang papasok ang ika-5 hakbang na pagsusugo o commission. Dito na nagtanong ang Diyos kung sino ang isusugo niya. At ang sagot ni Isaiah ay ang salitang Hebrew na hineni. Here I am, send me. Nandito ako, isugo mo ako. Ito ang pinakapuso ng dokumento natin. Ang misyon ay hindi nanggagaling sa paninisi o pressure. Ito ay kusa at natural na umaapaw kapag ang puso ay namamangha at nadalisay. Ang ganda ng pananaw na yan. Hindi pa bigat ang misyon. Pero alam mo, madaling sabihin na isa lang itong kwento sa lumang tipan. Baka isolated incident lang ito ni Isaiah. Yan din ang inisip ko nung una. Pero hindi diyan tumigil ang dokumento. Ipinapaliwanag nila kung paano ito naging pattern ng buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Pinag-connecting the dots kumbaga. Simulan natin sa Genesis kay Abraham. Pinagpala si Abraham hindi para sa pansariling pribilehyo. Ang layunin ay para maging pagpapala siya sa lahat ng pamilya sa daigdig. Blessed to be a blessing. Dito rin ipinasok ang konsepto ng avoda. Medyo babasagin ng avoda na ito ang pananaw ng marami sa atin ngayon. Sa atin kasi, napaghiwalay natin ang trabaho at ang pagsamba. May pader sa pagitan ng dalawa. Pero sa sinaunang kaisipan ng mga Hebreyo, walang ganyang pader. Ang salitang avoda ay nangangahulugang pagsamba bilang paglilingkod at pagsunod. Kaya yung pagiging mahusay mo sa trabaho at yung pagkanta mo ng papuri ay parehong uri ng pagsamba. Kapag pinaghiwalay natin yan, nasisira ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Nakita rin natin ang pattern na ito sa Exodus at Psalms. Tinawag ang Israel bilang isang kaharian ng mga pari na magiging tagapamagitan ng Diyos sa mga nasyon. Ginamit ng sanggunian natin ang Psalm 96 at Psalm 67 para ipakita yung tinatawag nilang centrifugal force ng pagsamba. Isang puwersang tumutulak palabas. Parang kapag umiikot ng mabilis ang makina, itutulak ka nito papalayo sa gitna. Habang mas lumalalim ang pagsamba, mas itutulak tayo palabas para magdala ng pagpapala sa iba. At pagdating sa bagong tipan, ipinapakita si Jesus bilang perpektong mananamba. Bago siya magministeryo, lagi muna siyang nakikipag-ugnayan sa Ama. Kahit sa Great Commission sa Matthew 28, bago niya sinabi sa mga disipulo na humayo kayo,
Mapapansin sa teksto na sumamba muna sila sa paanan ni Jesus. Naulit pa iyan sa kwento ng simbahan sa Antioch, sa Acts 13. Habang sila ay sumasamba at nag-aayuno, doon nagsalita ang banal na espiritu na ipadala sina Barnabas at Saul. Hindi sila nagpaplano ng strategiya. Sumasamba lang sila. Ang pagsamba na nakikinig ay nagiging pagsambang nagsusugo. Handem umugot tayo sa Revelation 7, kung saan makikita ang huling destinasyon ng lahat. Isang malaking pulutong mula sa bawat lipi at wika na sumasamba. Dito na-quote ng dokumento ang sikat na linya na umiira lang misyon dahil may mga lugar pa na walang pagsamba. Missions exists because worship doesn't. Ang misyon ay may katapusan, pero ang pagsamba ay wala. Kaya tayo humahayo ngayon ay dahil may mga tao pang hindi nakakaranas ng kagalakan ng pagsamba sa Diyos. Ang ganda ng teolohiya. Pero para sa iyo na nakikinig, siguro naiisip mo na maganda lang ito sa papel. Nangyayari ba talaga ito sa totoong buhay? Sinagot din niya ng dokumento gamit ang kasaysayan. Ibinahagi nila ang kwento ng mga Moravian sa Herrnhut, Germany noong 18th century. Ito yung isa sa pinakanakakabilib na bahagi ng binasa natin. Nagkaroon sila ng prayer meeting na walang patid. Isipin mo, nag-assign sila ng mga taong mananalangin araw at gabi. At alam mo ba kung gaano katagal nilang itinuloy yon? Inabot ng 100 taon. 100 taon ng tuloy-tuloy na pananalangin at pagsamba. Baka isipin ng iba na nakulong na lang sila sa kwarto at nawalan ng pakialam sa mundo. Ang nangyari ay kabaliktaran. Dahil sa haba at lalim ng pagsamba nila, nagbunga ito ng isa sa pinakamalaking missionary movement sa kasaysayan na nagtadala ng mga tao sa buong mundo. Nagpadala talaga sila ng mga tao sa pinakamahihirap na lugar. Meron pa nga ang ibinentang sarili nila bilang mga alipin para lang makapagdala ng mensahe sa mga kapwa alipin sa West Indies. Yan ang perpektong halimbawa ng puwersang tumutulak palabas. Kapag nakita mo ang kaluwalhati ng Diyos, mawawala ang pagiging makasarili mo at handa mong isugal ang lahat. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon? Magbibigay tayo ng mga konkretong hakbang batay sa sanggunian natin. Ang unang practical na hakbang ay baguhin kung paano tayo nagbabahagi ng mga kwento o missional testimonies. Imbes na laging tungkol sa personal na tagumpay ang kinukwento tulad ng pagkapasa sa exam o pagtaas ng sweldo, bakit hindi natin ibahagi ang mga kwento ng pagpapala sa iba? Halimbawa, ang isang nurse na naglaan ng oras para ipagdasal ang kanyang pasyente o isang negosyanteng naging tapat sa kanyang mga empleyado kahit na malugi siya ng kaunti. Pinapalawak nito ang imahinasyon ng komunidad na ang paggawa ng tama sa labas ay isang malaking bahagi ng pagsamba. Ang pangalawang hakbang naman ay global prayer. Sinasabi rito na ipanalangin natin ang mga bansa at ang mga isyong higit pa sa ating lokal na pangangailangan. Kung puro sarili at pamilya lang natin ang ipinagdarasal natin, nananatiing maliit ang ating mundo. At ang pangatlong hakbang na maaari nating gawin araw-araw ay ang pag-aayos ng ating personal na oras ng pagsamba. Ang personal mong pagbabasa ng Biblia at pananalangin sa umaga ay hindi lang para pakalmahin ka. Ito ay para hubugin ka. Hindi ito pampakalma lang kundi paghahanda. At sa huli, dapat itanong mo sa sarili mo, Panginoon, kanino mo ako isusugo ngayong araw? Sino sa mga makakasalamuha ko mamaya ang kailangan ng tulong o inspirasyon? Iyan ang tunay na diwa ng pagsamba na nagbubunga ng misyon. Para buuin ang kaisipan ng ating talakayan ngayon, ipinapaalala ng dokumento na tayo ay nagiging kung ano ang ating minamasdan. What we behold, we become. Kung puro sarili natin ang ating tinitingnan sa pagsamba, liliit ang ating mundo. Ngunit kung ang kaluwalhatian ng Diyos ang titingnan natin, hindi maiiwasang lalawak ang ating malasakit sa iba. Kaya bago tayo magtapos, gusto kitang iwanan ng isang malalim na tanong. Isang kaisipang hindi direktang tinalakay sa dokumento, ngunit mariing nakaangkla rito. Kung ang uri ng iyong pagsamba ay perpektong hinuhubog ang iyong mga pinapahalagahan at ang mga pinapahalagahan mo ay ang nagdidikta ng iyong mga kinikilos araw-araw, subukan mong tingnan ng mabuti ang mga aksyon mo noong nakaraang linggo.
Walang halong pagkukunwari base sa mga naging aksyon at desisyon mo sa labas ng simbahan. Sino o ano ba talaga ang tahimik mong sinasamba sa mga sandaling walang nakatingin? Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang pagsisiyasat gayon. Ipaalala mo sa sarili mo na ang tunay na patunay ng lalim ng ating pagsamba ay nasusukat sa layo ng ating kahandaang humayo. Hanggang sa muli!